Paano kung ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi nasasabi, kundi nararamdaman? Si Elias Verano, isang bilyonaryong tahimik, nagtataglay ng isang lihim na hindi kayang ipahayag. Isang pagmamahal na matagal nang itinago sa kanyang puso. Si Celestine Rivera, isang matapang na babae, hindi alam na ang pagtulong sa isang lalaking walang boses ay magdadala sa kanya sa isang emosyonal na paglalakbay na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pag-ibig. Paano nila malalaman kung ang nararamdaman nila ay tunay na pagmamahal? Kung ang mga salitang matagal nang hindi nasabi ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan ng pusong matagal nang nakasarado. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang Whispers of a Billionaire. Tahimik ang gabi. Tanging mga patak ng ulan sa bubong ang maririnig at ang mahinang ugong ng hangin na tila may gustong iparating. Sa ilalim ng anino ng city lights, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng gate ng isang maliit na bahay. Basa ang suot, nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot, o baka sa pag-asang hindi siya muling itataboy. Tahimik siya, palaging tahimik, pero ang mga mata niya, ang mga mata ni Elias Verano ay nagsusumamo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Celestine Rivera, hawak ang payong, at agad na nagtagpo ang paningin nila. Hindi siya nagsalita, ni si Elias. Pero sapat na ang katahimikan para iparating ang sigaw ng puso. Anong kailangan mo? Tanong ni Celestine, malamig ngunit may bahid ng awa. Tahimik, walang sagot. Gusto mong tulungan kita, pero hindi mo kayang sabihin kung bakit. Ilang segundo ng katahimikan. Tapos, isang papel. Isang sulat na pilit isinulat ni Elias gamit ang nanginginig na kamay. Tulungan mo ko. Kahit hindi ko masabi, pakiramdam ko, ikaw lang makakaintindi. At sa gabing yun, isang desisyong magbabago sa takbo ng kanilang buhay ang ginawa ni Celestine. Tinanggap niyang lalaking walang boses. Hindi niya alam, ang lalaking yon ang sisira o bubuo ng puso niyang matagal ng sugatan. Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang ating kwento. Mabilis kong iniwas ang tingin ko mula sa lalaking nakatayo malapit sa pintuan. Ngunit bakit parang hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa kanya? Bakit parang ayaw akong tantanan ng mga mata niya? Akala ko simpleng sulyap lang. Pero nang tumapat ang tingin ko sa kanya, sa matangkad na lalaking kausap ni na mommy, parang biglang huminto ang oras. Umiling ako, pinilit iwasan siya. Tumayo ako mula sa sofa at umupo sa tapat. Kunwari, may hinahanap. Pero hindi ko mapigilang sulyapan siya ulit. Nakayoko siya pero ramdam ko tinitingnan pa rin niya ako. Gosh! Bulong ko. Bakit ang weird ng tingin niya? Galit ba siya? Tumayo ulit ako at naglakad kunwari, paulit-ulit, parang ewan. Tin, iha! Tawag ni mami. Napalingon ako. Tinuturo niya ako at yung lalaking kanina ko pa sinusulyapan. This is Elias. Pamangkin ni Tito Fanyo. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata niya kulay abo, nakakabingi, kahit walang tunog. Come here, Celestine, sabi ni mami. Tumayo ako, kaba ang kasama. Papalapit pa lang ako, sumalubong agad ang tanong ni Daddy. Can you throw him around, iha? Po? Throw him. Ulit niya mas madiin. Elias? Tawag ko, mahina. Sama ka? Lumingon siya, tumingin, ngumiti, gumalaw ang kamay, ipinatong sa dibdib. Ano yun? Nagpapakilala ba siya o nanunumpa? Halika na. Alok ko, nanginginig ang boses. Hindi siya kumibo pero yung tingin niya, tuluyang binura lahat ng tanong ko. Naputol ang pagkatulala ko. Nakanganga pa yata ako. Agad kong sinara ang bibig ko at napatingin kay mommy na awkward nang umiti sa akin. Ay, nakakahiya. 2 beses na to. Take it slow. Bulong niya sabay tango ko habang umiwas ang tingin. Si Elias nakatingin pa rin. Hindi ko alam kung sinusuri niya ako o kinakain ng tingin.
Halika na. Alok ko sa kanya. Pero nung umiti siya, parang biglang gumaan ang pakaramdam ko. Unfair. Bakit ganun kagwapo ang weirdo? Naglakad ako palis, hindi lumilingon. Kung ayaw niyang sumunod, bahala siya. Hindi naman ako ang dapat mag-adjust. Paglabas ko ng living room, saka ko lang napansin na walang tawag o habol si Mommy. Sumunod kaya siya? Tumigil ako sa hallway. Narinig ko pa rin ang mga yabag sa likod ko. Nang humarap ako, siya agad ang bumungad. Matangkad, seryoso, at yung kulay abong mga mata niya, para bang tinatagos ako. Bigla siyang gumalaw, tinaas ang kamay, parang kukunin ang kamay ko. Napataras ako at agad kong tinago sa likod. Hoy, wala na tayo sa harap nila, Mommy. Huwag ka nang magpaka-inosente. Irap ko sa kanya, sabay talikod. Pero bago pa ako makalakad ng 3 hakbang, hinawakan niya ang balikat ko at hinarap ako sa kanya. Muntik na akong himatayin. Nakadikit ang kamay niya sa akin. Gulat lang ang nasagot ko sa seryoso niyang mukha. Nang bitawan niya ako, nakita kong napabuntong hininga siya at humilot sa ulo. Hindi pa rin ako makagalaw. Si Mami lang ang nakahawak sa akin ng ganun kalapit. Gumalaw ulit siya, pinapakita ang mga kamay. Para siyang may gustong iparating gamit ang kilos. Tinuturo ako, tapos siya, tapos ang bibig at dibdib niya. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko, litong-lito. Sabihin mo na lang, hindi kita maintindihan. Dagdag ko, umiling siya. Pilit pa rin ipinapaliwanag gamit ang kamay. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Pareho kaming napalingon. Celestine, baby, anong nangyayari? Si Mommy. Wala po, nagulat lang ako. Pilit kong umiti. Napatingin siya kay Elia saka bumaling ang tingin sa akin. May problema ba? May pinag-uusapan ba kayo? Sabay kaming umiling ni Elias. Nilapitan ako ni Mommy at niyakap. Gusto ko sanang umiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil litong-lito ako sa nararamdaman ko. Babalik bukas si Elias, o baka siya lang ang pupunta. Ani Mommy, habang nakatingin kay Elias. Tumango siya, gusto kong makita kung umingiti siya, pero hindi ko makita mukha niya. Elias, halika na! Tawag ni Tito Fanyo mula sa pintuan. Paalis na sila. Nag-alangan akong magsalita. Tito? Yes? Napalingon si Mommy. Si Elias hindi pa rin lumilingon. Gusto ko siyang tawagin pero walang lumabas na boses. May sasabihin ka ba? Tanong ni Tito, umiling ako at napayuko. Pag-angat ko ng tingin, wala na sila. Narinig ko na lang ang papalayong yabag mula sa lalaking iniwan akong gulong-gulo. Binuksan ko ang pintuan ng banyo at agad na pumasok. Habang binubuksan ng shower, mabilis kong hinubad ang aking suot. Bumalot agad sa katawan ko ang halo ng init at lamig ng tubig. Pumikit ako, sinikap kalmahin ang sarili. Pilit binubura ang mga nangyari kanina sa isipan ko. Habang sinasabon ko ang sarili, may marahang katok sa pinto. Tin, iha, are you there? Tumango ko isang walang saysay na kilos dahil hindi naman niya ako nakikita. Kinuha ko ang tuwalya at tinapis yun bago binuksan ang pintuan. Opo, bakit po? Ngumiti siya ng banayad. Nothing. Tapos ka na ba? Can we talk? Tumango ko kahit kakasimula ko pa lang. May laman ang tono niya. Pakiramdam ko may mabigat siyang sasabihin. Umupo kami sa kama, nakatingin siya sa akin. Tila may bumabagabag sa kanya. May problema po ba kayo? Tanong ko sabay dampi ng kamay sa kanyang noo. Wala siyang lagnat, pero hinawakan niya ang kamay ko at inilapat sa pisngi niya. Nag-away po ba kayo ni Dad? Muli kong tanong. Salip na sumagot, napabuntong hininga siya. Konting pikunan lang. Sagot niya, sabay haplos sa basa kong buhok. About Elias. Bigla akong natahimik, pero heto na naman. What about him? Tinitigan ako ni Mom. He is mute. Alam mo na siguro yan. What? Nanlaki ang mga mata ko. He's mute. Tin, hindi siya nagsasalita, pero nakakarinig siya. Hindi ko alam ang eksaktong tawag doon. Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita ang isang numero. Ano to? Number ni Elias, isave mo. Doon kayo mag-usap. Diyos ko, hindi mo pa rin alam yan? Kinabukasan, umaga pa lang, mainay na sa labas ng kwarto. Ano ba? May natutulog dito! Sigaw ko, hawak pa ang inis at puyat. Gumising ka na, Tin! Halika rito!
andito sila, King Stephen. Tawag ni Mami. Ayoko! Sigaw ko pabalik. Hoy babae, ikakasal ka na! Sigaw ng pamilyar na boses. Ewan ko sa'yo! Bulong ko. Pumasok ako sa banyo at nag-shower. Pagkatapos, nagsuklay ako sa salamin. Pero sa sobrang inis, halos mabali ang suklay. Padabog akong lumabas ng kwarto. Bakit pa ako naiinis? Hindi naman kami close ni Alyssa. Pero naiinis na ako na hindi siya nag-reply. Pagbaba ko, sinalubong ako ng tawanan. Iha, come join us! Tawag ni Mommy. Tin, may precious! Sigaw ni Stephen. Queen vibes, pero King daw ang pangalan. Huwag mo kong hawakan. Loko ka. Sabi niya. Loko na naman. Aray! Drama niya. Umupo ako sa lamesa, wala akong balak makapagkilala sa mga bisita. Loko, ikakasal ka na pala? Biro ni Stephen, hindi ko pinansin. Kasi surprise. Sagot ko sabay ang tunog ng kutsara tinidor na bumagsak sa pinggan. Napalingon ako. Mali. Doon ko siya nakita. Si Elias nakatingin. Mabigat matalim. Tumayo siya, tumayo rin ako. Nagkatinginan kami pero sa halip na galit, bigla siyang napayuko. Gumalaw ang mga kamay niya. Tapos tumakbo siya palayo. Gusto ko siyang sundan pero bakit? Mom, Dad, mamaya na lang po ako kakain. Inaantok pa pala ako. Sabi ko sabay tawa at kamot sa ulo. Tumango silang dalawa. Lumabas ako, hinanap ko si Elias. Napunta ako sa isang pinto malapit sa sofa. Si Ariata ito. Nang palapit na ako, narinig ko ang pagbukas ng tubig. May tao. Dinikit ko ang tainga ko sa pinto. Narinig ko ang mahinang daing at ingay ng pagkiskis sa dingding. May tao ba sa loob? Hinawakan ko ang doorknob, pero nauna siyang magbukas. Elias. Nakatingin, hindi kumukurap. Parehong tingin kagabi. Tumalikod ako ng paningin. Anong ginagawa mo rito? Huminga ako ng malalim, tumingin sa kanya. Galit ka ba? Walang sagot, pero iniladlad niya ang kaliwang kamay. Nag-alangan man ako. Hinawakan ko yon. Ngumiti siya, ngiti na hindi ko inaasahan. Malambot at totoo. Napakapit ako sa kanya nang muntik akong matumba. Nahawakan niya ang bewang ko. Isinandal ako sa pinto. Nagtagal ng sandali. Ramdam ko ang paghaplos ng palad niya sa tagiliran ko. Elias, ano ba? Mahina akong sabi. Pero hindi ko siya tinulak. Hindi ako nainis at hindi ako nagalit. At sa loob-loob ko, baka nga gusto ko pa. Normal pa ba to? Elias. Napasinghap ako nang bigla niyang tanggalin ang mahigpit na pagkakahawak niya sa bewang ko. Dahil doon, muntik na naman akong matumba kung hindi ko lang agad na agapan sa braso niya. Matigas. Bakit ang tigas? Agad kong pinalayas ang kung anong iniisip ko. Sa laki ng katawan ni Elias at sa itsura pa lang, halatang gym ang tambayan niya. Bakit? Inayos niya ang tayo niya at saka seryosong tumingin sa gilid niya. Napakunot noo ako. Towel ball lang naman ang nandun. Bakit parang may kinatatakutan? Gusto kong magtanong kung bakit niya ako binitiwan. Napaisip ba siyang mali yun? Nagsisi ba siya? Tumikim ako. Pilit kong binasag ang katahimikan. Elias, anong paborito mong pagkain? What the fudge? Bakit yun ang nasabi ko? Gusto kong sapakin ang sarili ko. Napapikit ako, inantay ang reaksyon niya, pero wala. Nakatingin pa rin siya sa pader na para bang may mensahe itong hindi ko maintindihan. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Hawak ko pa rin ang labi ko. Pilit pinipigil ang sarili. Bigla siyang lumingon. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at marahas akong hinila papunta sa pader. Help! Yun ang una ko nabasa sa nakasulat sa dingding malapit sa toilet bowl. Me? Tin? Tanong ko litong-lito. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip may kinuha siya sa bulsa. Cellphone. Pinindot-pindot yon tapos pinakita sa akin. Let's go somewhere. Ha? Tumingin ako sa kanya. Iniwas niya agad ang tingin tapos ginalaw-galaw ang kamay niya. Hindi ko magets. Itinaas niya ang isa pang kamay at tinuro ang taas. Bigla niyang hinawakan ulit ang kamay ko at tiningnan. Napatingin din ako. Sunod niyang tingin sa akin. Napalunok ako.
Tumango ako at nakita kong umiti siya, kaya napangiti ako. Napangiti ko siya? Hindi ko alam kung anong meron pero hinila na niya ako palabas ng CR. Habang naglalakad kami, naririnig na namin ang tawanan mula sa sala. Napatigil siya sa tapat ng hagdan. Isa pa akyat sa kwarto ko, isa pa baba papunta sa dining room. Saan tayo? Tiningnan niya ako ng seryoso. Pero nahuli kong sumulyap siya sa labi ko. Agad siyang umiwas. Napakagat ako sa labi ko. Naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko. Napadiin tuloy ang kagat ko. Aray! Kainis! Tumakbo siya paakyat. Napilitan ako sumunod kahit halos habulin ko na ang hininga ko. Pagdating namin sa taas, hinarap niya ako. Kinagat niya ulit ang labi niya habang nakatitig sa akin. Pero agad siyang umiwas nang mapansin niyang titig din ako sa kanya. May kinuha siyang cellphone at pinakita sa akin. Where's your room? Doon tayo mag-usap. Doon. Turo ko sa ikalimang kwarto mula sa kinatatayuan namin. Kinuha niya ulit ang cellphone. Hinawakan ang kamay ko at tahimik kaming naglakad. Nahihiya ako, lalo na sa kanya. Pagdating sa kwarto, saglit siyang tumingin. Sa magkahawak naming kamay, saka muling ngumiti. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Isang ngiti mo pa, kakainin talaga kita ng buo. Bulong ko, siguradong hindi niya maririnig. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ko. Napatingin ako sa magulong kama. Tinamad kasi akong ayusin kanina pero parang wala lang sa kanya. Narinig ko ang pagsarado ng pinto. Lumingon ako. Si Elias, seryosong muka, pero hawak pa rin ang kamay ko. Elias? Tanong ko, kinakabahan. Tiningnan niya ang suot ko, partikular sa dibdib. Agad niya ring iniwas ang tingin. Naglakad siya papunta sa kama saka tumigil at lumingon. Kinuha niya ang isang bagay sa bulsa. Singsing. Nagulat ako nang isuot niya yon sa sarili niya. Tumingin siya sa akin tapos kinuha niya ang kamay ko. May kinuha ulit sa bulsa, kaparehas na singsing. Dahan-dahan niya yung isinusuot sa daliri ko. Napasinghap ako sa ganda nito. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita. Help. I need your help, Tin. Anong klaseng tulong? Binitiwan niya ang kamay ko sa kamarahang hinaplos ang bewang ko. Anong ginagawa mo? Hindi ko natapos. Mas mukha pa siyang kinakabahan kaysa sa akin. Bigla niyang pinhunit ang damit ko, nagulat ako. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Nilapit niya ang labi niya sa pisngi ko. Hinalikan ako. Elias! Mahinang tawag ko habang konting punit na lang makikita ng balat ko. Inihiga niya ako, nanginginig akong umiling. Ngumiti siya at sa ngiting yun, tila nawala ang kaba ko. Pero biglang, kabog ng kabog. Tin! Nandyan ka ba? Tin, buksan mo yung pinto! Sigaw ni Stephen mula sa labas. May mga kasabay pang boses, puro mura. Elias! Tiningnan ko siya, umiling siya. Tapos tumayo mula sa kama at hinubad ang pangitaas na damit. Akala ko, huhubarin niya ang pang-ibaba pero tumalikod siya at binuksan ang pinto. Dali-dali akong nagsalpak ng damit sa katawan ko. Pinunasan ng luha. Tin! Tatawag kami ng... Ikaw? Bigla akong narinig. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Elias. Nakahiga, hawak ang labi. Si Stephen, nasa ibabaw niya, pinipilit siyang harapin. Naroon ang mga kaibigan niya halatang gulat ang mga mukha. Napayakap ako sa sarili ko, naiiyak. Narinig ko malakas sa sigaw ni Mommy. May yumakap sa akin, hindi ko na tinignan kung sino. Basta nanginginig ako, at ang mundo ko parang guguho. Celestine, anak! Tawag ni Mommy mula sa labas ng kwarto ko. Ilang oras na rin ako nagkukulong. Natatakot ako. Wala na rin sina Stephen at ang mga kasama niya. Pagkatapos silang paalisin ni Dad, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Mag-usap tayo, please. Pakiusap ni Mommy. Pero hindi ko siya sinagot. Hindi ko rin siya pinapasok. Gusto ko lang mapag-isa. Ang dami kong tanong na kailangan kong sagutin sa sarili ko. Bakit ganun kabilis? Bakit ang dali kong sumunod sa kanya? Bakit? Bakit naiisip ko pa rin kung anong nararamdaman niya kahit alam kong mali ang tangka niyang gawin? Bakit hindi ko siya tinulak o sinigawan? Bagong kakilala pa lang namin pero bakit ganun? Celestine anak, kausapin mo si Mommy. Tuloy pa rin siya sa pagkatok pero hindi ko pa rin kaya makipag-usap.
Wala akong lakas. Kahit si Mommy, hindi ko kayang harapin. Pumikit ako umaasang kahit sandali, matahimik ang isip ko. Pinilit ko matulog at sa wakas, nakatulog din ako. Huling narinig ko mahinang pagmamakaawa ni Mommy na papasukin ko siya. Nagising ako sa init sa pisngi ko. Dumilat ako at nakita kong bahagyang bukas ang bintana. Gusto kong tumayo pero parang napakabigat ng katawan ko. Nilingon ko ang cellphone ko. Hindi ko pala na-off. May mga text, hindi lang isa, napakarami at mga tawag din. Galing kay Stephen. Sorry at nahuli kami kahapon. Ayos ka lang ba? Kung alam ko lang ang balak niya, sana sinapak ko na ang atay niya. Napangiti ako kahit papano. Bading man si Stephen, maalaga siya lalo sa mga pinsan naming babae. Text ni Mommy. Let's talk anak, please. Alam ko nag-aalala na sila. Baka iniisip nilang kung ano na ang ginagawa ko rito. Si Luis naman. Are you okay? Sinabi sa akin ni King ang nangyari ah. Sino kasama mo ngayon? Natigilan ako sa text na yon. Si Luis? Tila hindi ako makagalaw. Anak, gising ka ba? Nabitawan ko ang cellphone ko sa kaba nang marinig ko ulit si Mommy. Opo. Napatingin ulit ako sa phone. Si Luis, bumalik na ba siya? Anak, lumingon ako sa saradong pinto. Umupo ako sa kama. Inayos ang buhok ko at tiningnan ang mukha ko sa maliit na salamin. Pagod, halatang puyat. Bumuntong hininga ako at inilapag ang salamin. Dahan-dahan akong tumayo para buksan ang pinto. Hindi ko pa gustong makipag-usap pero gusto ko lang malaman kung bumalik na nga siya. Celestine anak, kamusta ang pakiramdam mo? Pinilit kong ngumiti. Baka bumagsak na naman ang luha ko kapag nagpumilit ako. Gusto ko sana magtanong pero napansin ko ang tingin ni Mommy sa pisngi ko. Tila naiiyak siya. I'm sorry anak. Napakunot ang noo ko. Patawarin mo si Mommy. Hinapos niya ang pisngi ko saka ako niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang hagulhol niya sa balikat ko. Niyakap ko siya pabalik. Gusto ko siyang tanungin kung bakit siya humihingi ng tawad. Pero parang hindi pa ito ang tamang oras. Celestine. Lumingon ako nang marinig ko ang tinig ni Dad. Papalapit siya. Tumigil si Mommy sa pag-iyak. Napayo ko siya tumingin sa akin. In my office. May pag-uusapan tayo. Nanlamig ako sa tono ni Dad. Tumingin siya kay Mommy. Come on. Tumango si Mommy. Sumunod na lang ako. Pagdating sa opisina, binuksan ni Daddy ang pinto at naupo sa swivel chair. Kami naman ay sa harap ang upuan. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa nangyari kahapon. Tahimik akong nakikinig. Hindi pa siya maayos. Narinig kong sabi ni Mommy, nakayoko. Then let's wait kung kailan siya handa. Para ano? Para makuha mo ang gusto mo? Akala mo ba matatanggap ng anak natin ang mga ginawa niya? Napakunot ang noo ko. Ano ba? Sabihin mo na ang totoo! Napatingin ako kay Mom. Umiwas siya ng tingin. Kapag may nangyari sa anak natin, hindi kita mapapatawad. Tumayo si Mommy halos mangyak-ngyak habang nakatitig kay Dad. Anong totoo? Tiningnan ako ni Daddy na pabuntong hininga. Tumayo siya lumapit kay Mommy, saka tumingin sa akin. It was all an act. Walang kasalanan si Elias. Ano? Anong act? Lumingon ako kay Mommy, umiwas siya ulit ng tingin. May luha na naman sa mga mata. Wait. Act? Elias? Tumayo ako, naiirita. May tinatago sila sa akin. Yumakap si Mommy kay Dad, umiiyak. Elias? Walang kasalanan? Bakit, Dad? Tiningnan ko siya, nagmamakaawa ng paliwanag. Pero iniwasan din niya ang tingin ko. Ayaw niyang maikasal kay Tricia. Fanny said alam ni Elias ang balak ni Tricia kapag natuloy ang kasal. Tricia? Kasal? Ano? Si Elias? May bahid ng paitang tanong ko. Yes. Pero ayaw niya. Pera lang ang habol ng babae. Kaya tumulong kami ni Fanny. Tumulong? Alam din ni Tito Fanny. Pinunasan ko ang luha ko. Lalong hindi ko maintindihan. Dahilan ba yon para gamitin ako? Kaya kita pinapunta dit. May kumatok, tumigil si Dad. Tiningnan muna niya ako bago binitiwan si Mommy.
Lumapit siya sa pinto. "You're here." Sabay kaming napalingon ni Mom. Halos hindi ako makahinga nang makita kung sino ang dumating. Si Elias, kasama ang ilang lalaki at si Tito Fanio. Tumango si Dad. "Nandito siya." Pero hindi si Daddy ang tiningnan ko. Lumingon ako kay Mom. Nakatingin siya sa akin. Nang magtama ang paningin namin ni Elias, tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makahinga ng maayos. Ang lakas ng tibok ng puso ko. "Elias, iho." Tumigil si Elias. Sa akin pa rin ang tingin niya, bahagyang ngumiti. Gusto kong sapakin ang sarili ko. Bakit sa kabila ng lahat, may kung anong kilig akong naramdaman sa ngiting yun? Ano ba to? Nababalo na ba ako? Pasulyap-sulyap ako, kina Elias at sa mga pinsan niya ngayon ay kausap ni Dad. Nasa sofa na kami ni Mommy sa loob ng opisina, tahimik lang. Gusto ko na bumalik sa kwarto, kanina pa ako kinakabahan. Muling sumulyap ako sa harapan. Nakatayo si Elias at dalawang pinsan niya sa gilid ni Tito Fanio, habang ang isa pa umangkin sa inuupuan ko kanina. Agad kong iniwas ang tingin. Kanina pa kami nagkakatinginan ng palihim, at sa bawat yuko ko, ramdam kong titig niyang halos baliwin ako. "Sa papel na lang para mas madali. Marami nang nasakripisyo ng pamangkin ko. Mas mabuting tayo-tayo lang nakakaalam para wala ng gulo," sabi ni Tito Fanio. Tahimik lang akong nakikinig. Marami sana akong tanong kay Dad, pero dumating sila. Ayokong magdrama ngayon, lalo na't nandito siya. "How about dito na lang ang kasal, Tito? Hindi pwedeng sa bahay nila. Ando si Lolo." Napatingin si Daddy sa akin. Gusto kong tumingin pabalik pero inunahan niya ako umiwas. Saka tumingin sa nagsalita, isang babaeng mukhang university teacher. Suot ang teacher's uniform, mahaba ang buhok, may bangs na halos natatakpan na ang isang mata. Itim na itim ang buhok. Hindi tulad ng may kulay ang buhok ng iba pa niyang pinsan. Hinahanap ko ulit ang matang kanina pa nakatitig sa akin. At ayon, si Elias, diretso pa rin ang tingin. Hindi siya umiwas. Tiningnan din niya ang pinsan niyang tinititigan ko bago ibinalik ang tingin sa akin. Halos magdugo ang labi ko sa kakakagat nang tumaas ang isang kilay niya. "So, sa papel na lang, baka magduda ang tao. Lalo na si Tricia, she's an actress. Baka gumawa ng eksena." Hindi ko napansin agad na papalabas na pala sina Daddy. "Tin," tawag ng nasa gilid ko. Pilit kong iniwas ang paningin kay Elias. Pero kahit siya, hindi ko matingnan ng diretsyo. Si Elias pa rin ang nasa isip ko. "Tin, sasabay ka ba sa akin? Pupunta ako sa kwarto para magbihis." Ikaw na lang po." Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Napabilis pa ang sagot ko kaya't nagulat si Mom. Pagkalabas niya biglang, "Yeah!" Sigaw ng isang pinsan ni Elias. May kulay dilaw ang buhok hanggang balikat at sobrang puti ng balat. Halatang may lahi. Tumayo ang mukhang teacher na pinsan at nilapitan si Elias. Hindi ko makita ang mukha niya. Ngumiti ito at umiling, ibang ngiti. Hindi tulad ng ibinibigay niya sa akin. "Dude, congrats!" Bati ng isa pang pinsan. Tumawa sila at ginulo ang buhok ni Elias. Sana pala sumama na lang ako kay Mommy. Kakainis. Bakit tahimik sila? Naririnig naman sila ni Elias. Hindi ba nila alam? Ako alam ko. Nauna pa akong nakaalam kaysa sa kanila. O baka ngayon lang nila nalaman na hindi nakakapagsalita si Elias. Pero bakit ko ba sinasabi to? So, swerte agad ako kasi ang ganda ng mapapangasawa ko. Ani ng teacher, look-alike na pinsan. Ikakasal din siya? Siyempre. Nakakaingit nga eh. Sana ako na lang ang inuna ni Mama. Sabi ng pinsang may dilaw na buhok. Well, you're right. Maswerte nga ako. Tumayo siya at lumakad papuntang pinto. Sumunod na tumatawa ang ibang pinsan. Akala ko susunod si Elias. Natigilan ako nang tumingin siya sa akin. Tumayo ako, yumukong lumapit sa pinto. Aalis na ako, hindi ko na kaya. Naiihina ako sa kaba. Teka, tumatawa ba siya? Napatigil ako na may dalawang pares ng sapatos ang humarang sa harapan ko. Napapikit ako at nagbuntong hininga. May daliring tumapik sa balikat ko. Si Elias may inabot siyang papel, pero hindi ko yung kinuha. Kaya siya na mismo ang naglagay sa palad ko. Humarap ako sa kanya, kinakabahan. Seryoso ang mukha niya pero parang may saya sa mata. Gumalaw ang kamay niya at ngumiti.
Pero hindi ko siya maintindihan. Nakatitig lang ako. Napabuntong hininga siya, saka ako tiningnan. Tumaas ang gilid ng labi niya. Ayan na naman siya. May itinuro siyang direksyon, pero hindi ko na kaya. Naiihi na talaga ako. Nagmamadali akong lumakad papunta sa pinto. Sumunod pa rin siya at parang gusto akong pahintuin. Pagbukas ko ng pinto, naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa bewang ko. Pinaharap niya ako. Hindi ako makatingin. Pilit ko siyang itinutulak. Masakit na ang puson ko. Ano ba? Bitawan mo na ako! Dapat ay bulong lang pero parang napalakas ang boses ko. Napayo ko siya bago ako muling hinarap. May hindi may paliwanag na emosyon sa mga mata. Itinuro niya ang labi niya, napalunok ako. Anong ibig sabihin nun? Paulit-ulit niya yung ginawa. Nang hindi ko pa rin magets, napabuntong hininga siya at umiwas ang tingin. Gusto ko nang umalis, naiihina ako. Aalis na ako. Agad akong lumabas ng opisina, halos tumatakbo. May naramdaman na akong basa sa shorts ko. Kakainis yung Elias na yan. Pagdating sa kwarto, agad ako nag-CR. Nang matapos, humiga ako sa kama, tumingin sa kisame. Bakit hindi ko siya masigawan? O ipakita ko, nagalit ako. Mali yung ginawa niya, diba? Bakit ganun? Tipid akong ngumiti. Kahit ako, hindi ko rin alam ang sagot.